Sa mga kabayan natin na gusto at nagbalak ng mga trabaho opportunity dito sa Canada, sana po ito ating pag-usapan ngayon ay makatulong sa inyo. Makakita man lang kayo ng gabay kung paano ba mag-apply, ano bang agency, at ito po ay isang legit agency sa Pilipinas. Kabayan, kumusta na? Anong balita sa inyo? So yun guys, ito ating pag-usapan ngayon ay itong ang 10 trabahador na kinakailangan. Ito po ay legit agency. Ano? And again, maraming nagtatanong po, ano bang mga legit agency na pwedeng applyan sa Pilipinas? Napakarami po. Okay? Ang inyong puntahan ay yun ngang DMW na website dahil andyan lahat yung kanilang mga agency na yan ay registered sa PUEA. No? And again, pwede rin kayo pumunta sa PUEA dahil sila ang may talagang listahan ng mga agency at may mga approval. No? So, ang akin lang ay kung hindi man ito para sa inyo, maraming paraan kung saan kayo pwedeng mag-apply. Meron tayong Indeed, meron tayong Job Bank, meron tayong Saskatchewan Jobs. Tingnan nyo yung mga posting niyan dahil maraming nagpo-post dyan. No? And again, ang marami akong feedback na naririnig dahil nga ako'y nagla-live sa aking Facebook at may nagsasabi nga na ang tagal na daw nilang nag-a-apply sa Canada, hindi sila nakakakuha ng trabaho. Ang isang problema dito ay, I think, ang inyong resume. No? And aside lang sa resume nyo, importante din na kayo ay mag-apply ng ayon sa experience. Huwag po kayong mag-apply na wala kayong experience. Dahil ang labanan dito sa pag-apply sa Canada, yung mga kompetisyon ay talagang napakalaki. Okay? So sana ay makatulong man lang sa inyo yan ng mga tips dahil malaking bagay na mayroon sa inyong mag-a-advise na ano bang dapat gawin sa pag-apply. No? Alam ko ang ating mga kabayan na nasa ibang bansa na gustong pumasok sa Canada, subalit kayo ay makipag-compete. Kung kayo man ay gusto pumasok na makipag-compete kayo kung sino man ang gusto pumunta dito. Dahil sinasabi sa inyo, hindi lang mga Filipino ang gustong pumasok ng Canada, maraming nationality ang gustong pumasok sa Canada. Doon sa aking TikTok, ang daming mga taga-Africa na followers ko dyan. Talaga naman ay kahit sila interesadong pumunta dito. No? Yung iba gusto magbigay ng pera. Hindi pwede yun. No? Ako guys, hindi po ako tumatanggap ng pera at ang akin lang, ako po ay nagbablog. Ako po ay kusang makatulong man lang sa inyo, sa inyong pangarap na makarating ka ng Canada. Dahil ako din, nung una, ako din ay nangarap lang magpunta ng Canada. No? Ako po ay nag-apply ng single immigrant. Nag-antay ako ng katagal-tagal. Almost 5 years yung aking pag-aantay ng aking papeles para ako ay makarating ng Canada. So, ganun katagal. So, again, yung ating mga kabayan na nasa ibang bansa, ang proseso dito ay hindi kaya ng 24 oras, hindi kaya ng 2 araw, 1 week, 2 weeks. Hindi natin alam. Minsan may 2 months, 3 months, depende. Okay? So, but again, sinasabi sa inyo na tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga paghahanap ng mga trabaho. Kung hindi man to para sa inyo itong ating vlog ngayon, marami dyan. Puntahan nyo sa Indeed, mag-download kayo ng app, mag-sign in kayo, i-download din yung resume nyo. Ayan na. Pagdating nyo naman sa Job Bank, kahit hindi na kayo mag-sign in, pagbasa nyo, nasa ilalim yung email nila, kunin nyo, i-email nyo sila. Doon naman sa Saskatchewan Jobs, hindi nyo rin kailangan mag-log in. Kunin nyo yung kanilang email address, may mga email yan, i-send nyo yung email ang inyong resume. Okay? So, ganun kasimple. Kaya kasi sabi sa inyo na magbasa kayo, mag-research kayo dahil hindi pwedeng ako mag-apply para sa inyo. At ito pong pag-apply dito, kayo talaga mag-apply. Okay? So, again, itong aking mga tips sa inyo, sana ay makatulong sa inyo. Okay? So, ngayon guys, ito ating pag-usapan ngayon ay itong ang 10 trabahador at ito po ay nanggaling sa legit agency sa Pilipinas at again, sana ay makatulong sa inyo to. Okay? Ito po ay nasa First Dynamic yung kanilang agency. So again, ito po ay nasa workabroad.ph. Tingnan natin. Halika. So ngayon guys, itong ang trabaho na to ay yung heavy duty truck mechanic, no?
kung kayo man ay may mga sapat na qualification dito, sana po ay subukan yung applyan. At ang agency ay First Dynamic Personal Resources Incorporated at ito po ay nasa Quebec at ang kanilang salary ay 21 and 30 cents per hour. Again, ang kanilang bakante dito ay 10 at ito po ay matatapos sa February 6. So again, meron pa kayong time para kayo ay mag-ayusin ang inyong resume and then isubmit niyo. So ngayon, itong kanilang job description. So lagi kong sinasabi sa inyo na basahin nyo ang job description dahil napalaking bagay yan na kayo ay nagbabasa. Dahil dito nagbabase ang trabaho kung kayo ba ay matatanggap dito or kayo ba ay may klaseng ganitong trabaho. Okay? So again, ito po ang kanilang job description. Inspect and repair trucks, trailer, and other heavy vehicle in the garage in accordance with the MA. I don't know what's MA. Maintenance, I think. Perform general maintenance and preventative maintenance. Perform diagnostic to determine repairs required on the different units. The salary stated in the posting as per hour basis. Okay? So again, ang salary dito, 21.30, yan ang inyong salary. So again, subukan nyo lang kung kayo man ay may mga sapat na qualification dito, kung ano pa ang ginagawa nyo bilang isang heavy truck mechanic, nag-oil change kayo, tire rotation, nag-change kayo ng gulong, yung mga axle, mga brake, lahat na isulat nyo dito. Kung kayo man ay ano po mga kaganapan nyo sa pagiging mekaniko, isulat nyo lahat dahil mas maganda, maganda yung competition dito kung kayo man ay mayroong ganyang klaseng trabaho. Okay? So again, qualification dito, minimum of 5 years work experience is required. And then candidate must be a vocational diploma, short course certificate holder, and other similar fields. So kung ano pa man ang meron kayo, may mga TESDA kayo, mayroon kayong mga mechanical engineer na gumagawa kayo nito, ay subukan nyo. Okay? Perform any other related to the position. So kung ano pang mga ginagawa nyo, ayan. So, sinasabi sa inyo kanina na dagdagan nyo yung inyong mga job description sa mga ginagawa nyo upang kayo nga ay makakwalify dito. And again, ito po ang kanilang additional information. Perform welding task when necessary. So, again, ang pagwi-welding naman sa atin sa Pilipinas ay talagang basic na lang kung kayo man ay utusan or mga basic welding lang naman, kaya naman yan. Okay? And again, ito po ay nasa QC ang itong First Dynamic. So, again, sinasabi sa inyo guys na dito sa pag-apply sa Canada, ang napakaganda dito ay kung kayo man mag-apply, ang inyong mga job description, i-specify nyo para itong ang mga agency i-specify nyo lahat ng mga ginagawa nyo. Dahil ang kulang sa mga paggawa ng resume ay yung kanilang mga job description. Ano ba mga job description nyo sa trabaho nyo? Bilang isang nanny, bilang isang domestic helper, mga cleaner, mga welder, mga factory worker, yung ating mga kabayan dyan sa Taiwan, yung ating mga kabayan na mga domestic helper dyan sa Middle East. Importante na ang inyong mga job description, andyan lahat na hinahanap din ng mga employer or agency. Kasi yan ang basihan nila. Hindi sila nagbabase sa mukha nyo, hindi sila nagbabase na mga bata pa kayo o ano bang mga edad nyo. Dahil dito sa Canada, ay kung kayo man ay mag-apply sa Pilipinas, ito nga, mga agency, may mga capping sila, nagka-cap talaga sila ng edad. Pero kung ang employer nang galing sa Canada, na ang ibig ko sabihin, direct hiring sila sa inyo na for example, nasa Taiwan kayo or nasa Hong Kong kayo, kunin kayo as domestic helper, yan ay walang age limit yan. Nasa employer na kung tanggapin kayo, kung anong edad nyo, nasa kanila na po yan. Pero ito nga lang agency sa Pilipinas, dahil nga sa talagang sila ay nagka-capping. Minsan, 20, 30
30 years old, mga ganon, pala yung mga edad. But, again, sinasabi sa inyo na maraming paraan sa pag-apply dito. Subalit, ang importante ay ayusin ang inyong mga resume. Dahil hindi nga kayo panghuhulaan ng mga employer at mga agency na kayo nag-a-apply sa Canada. Kaya hindi kayo nakakatanggap ng trabaho. No? Sana ay mayroon kayong matutunan sa aking mga pinagsasabi dito, sa aking mga vlog lagi. Dahil nga, pinapaalala ko sa inyo lagi na ayusin ang resume. Kung gusto nyo pumasok ng Canada, makipag-compete kayo sa ibang tao, sa ibang nationality, para kayo matanggap, para kayo mapili ng mga employer. Okay? So again, sabi sa iyo guys, marami po akong mga videos dito na inyong tingnan nyo lang. Kasi minsan baka may mga nasabi din akong hindi ko nasabi dito. At least, meron kayong mga idea kung paano ko or ano ang mas magandang mga tips natin dito. And again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para lagi kayong mauna sa pag-post ko ng aking mga videos, and again, updated kayo, no? So, pwede niyo i-share to ating mga videos sa inyong mga social media platform, sa inyong mga Facebook, sa inyong mga TikTok, no? At least makatulong man lang tayo sa ating mga kabayan na gusto rin pumunta sa Canada na kagaya din sa'yo. So, again, ganun pa man guys, maraming salamat ulit sa inyong panood at pagsubaybay sa aking channel. Ako si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.